Now, meron pa tayong isang kwento ngayon. Tukol daw dun sa kaibigan ko. Kasi nag-session kami doon sa bundok. Na parang christening ng bahay at may birthday din sa mga tropa. So, overlooking. So, nagkita-kita yung mga babarkada. Kasi yung kaibigan ko na yun, dear friend, naglasada daw siya. Yung kinuwento niya sa akin. Sabi ko, kasi daw yung mga courier, meron daw pumupunta ron mga courier na ka-van, bibigyan daw sila ng mga yun ang mga registered sa mga depot. Nangyari daw kasi doon pag dumating daw yung mga Lazada parcel or maybe Shopee or TikTok or ano pa man yan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is delivery mga motor, di ba? Usually motor, minsan bike, minsan yung Badja RE yung closed So, minsan bibigyan daw yung isang let's say license. Sabihin natin license na courier dun sa isang area. Bibigyan siya ng 700 parcels. 700. So, yung parcel nagre-range din yung mga prices nun Pero madalas nakikita ko is 40 pesos. Tapos lumalaki na lang as the parcel becomes big becomes heavy. Usually is 40, 60 ganun. Tapos yung may nakausap ako isa, yung may Badja RE. Minsan nakaka 1,000 daw siyang parcel in a day dahil sa kanyang malaking so may kita daw siya doon ng, sabi niya sa akin nung una 7,000, pero hindi raw sila tumatakbo everyday. Minsan once a week sa dami na rin daw nila. Tapos meron namang iba kukuha ng 1,000 items as magtatawag daw ng mga motor. Ang tawag doon striker. So dito na pala nagkakatalo yun. Minsan kasi may striker ka, minsan binibigay mo nga lang sa striker 3 street lang daw 3 street, 100 parcels, 3 street. Lumalabas daw dahil nga hindi na sila yung affiliate ng mismong company. Ang binibigay daw sa kanila is 10 pesos na lang. Siguro kung 40 pesos yung standard na 10 pesos na lang dun sa striker rider. So ibig sabihin 10 pesos per parcel. So kung maka 10 ka, may 100 may 100 ka pag maka 10 ka. Minsan daw ang issue is minsan daw wala daw yung tao sa bahay, wala daw yung pagbibigyan. Kasi sometimes pag tinignan mo sa app, sabihin nila wala pa naman daw sa Pilipinas. Sometimes andun pa raw sa pier, sa pier, custom, nasa custom pa daw, nasa pier, pero nandito na pala. So minsan hindi nag-a-align yung sinasabi nila dun sa sa app, kaya yung tao wala sa bahay. So nangyayari, tatawagan daw nila, wala. So sasabihin nandun pa raw sa malayo, balik daw sa gabi, ganun. Minsan di naman maibigay sa anak kasi cash on delivery. So ang magbabayad wala doon. So doon daw nagkakaproblema. Yung delivery mo daw doon sa bahay na yun is makakancel. Tapos iba na raw rider ang pipick up nun the next day. So ganun daw yung dilemma ng mga rider sa halagang 10 piso. Madalas daw wala pa yung tao o kaya yung waiting time na antay-antayin mo yung tao. Yung iba naman daw, payag naman daw sila na pag nabayaran na online, ihahagis na lang daw sa gate, ganon, okay naman daw yun. Tapos dun daw sa mga nakawan, meron din daw, minsan sa mga rider yung nakikita niyo yung pinapalitan. Pag nakita daw nila yung, yung, let's say telepono, iPhone, latest iPhone, tapos paid na, ayun, pinapalitan daw nila ng laman. Yung mga rider na daw mismo ang gumagawa nun. Kaya minsan pagdating daw dun sa ang mga laman, mga bato. Ito kasi yung sa side ng striker. Kasi yung striker hindi alam yun nung mismong legit courier. Kasi parang nag-hire lang siya ng ibang tao para mapabilis. Kaya siguro 10 piso lang. Siguro mas malaki ang charge dun sa courier. Kaya lang meron siyang hinire na iba, kaya biniyak lang niya Yun nga lang, hindi niya ma-test kung sino yung mga yun. Hindi niya alam kung
mapagkatiwalaan ba o meron ba silang NBI clearance o police clearance. So yun yung nakita kong isang aspeto, no. Kaya pala minsan nakakita ko ng mga rider dito na bulok ang sasakyan, no? Bulok na bulok, walang plate number, gewang-gewang, tapos yung nagdi-deliver nakatsinelas. So yun ang naisip ko na parang paano kaya pumasa tong mga to? Kaso di ba dapat mag-apply ka, di ba? Mag-apply ka, titignan yung motor mo kung bago pa o hindi pa sirain, no? Di ba may mga ganon, kahit saan ka mag-apply, Grab, Move It, no? Lalamove. So yun daw yung mga dilema ng mga rider sa pagde-deliver. Although makikita mo na kung wala kang trabaho sa panahon ngayon, pwede na, di ba? Pwede ka na magkatrabaho. Kung maka-deliver ka ng 70 parcels, meron kang 700, no? Tandaan nyo, ang pinag-uusapan lang natin dito is 3 street. 3 street lang daw ang ina-assign sa kanila. Sabihin, ganun karami nagpapa-deliver, no? Ganun karami yung umu-order online. Na nung una, siguro 10 years back, wala pang naniniwala dyan. Sabi mo, diba? Sabi mo, ba't naman ako order dyan? Gusto ko makita muna yung product, mahawakan, may damage o wala. Pero ngayon, nauso na at tinangkilik na ng mga tao. So yun, yung mga rider dyan, kwento lang to ng isang kaibigan ko, ha. Yung mga rider dyan, kwento nyo, tignan natin kung may katotohanan ba o malapit ba sa katotohanan. Bagay kung masipag ka, no, pwede na rin, no. Problema raw kasi ang init, minsan daw tag-ulan, baha, basang-basa ka, tapos yung parcel, yung rider basang-basa, yung parcel di pwedeng mabasa, tapos gasolina mo sa'yo, ganun. So ibig sabihin sa araw-araw is an adventure. May circumstances na hindi mo nga makita yung taong nagpa-deliver, no. So mahahassle ka. So yun lang ang kwento natin doon tungkol sa delivery rider. Nangasim na ako.